Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong kabutihan, maraming salamat sa iyong katapatan. Maraming salamat sa iyong pag-iingat sa amin. Panginoon, tinipon mo kami sa bahay-sambahan na ito upang ikaw ay sama-sama naming sambahin, purihin, pasalamatan. Kaya Panginoon, maraming salamat sa pagtanggap mo ng aming mga papuri at pagsamba. Panginoon, sa iyo namin iniaalay lahat ng bagay na aming ginagawa ngayon. Panginoon, pangunahan mo po ang iyong abang lingkod sa pagpapahayag ng iyong banal na salita. Panginoon, nawa maging kagalakan, kalakasan at pagpapala ng bawat isa. At ang bawat isa na naririto, Panginoon, buksan mo ang puso at isipan upang matanggap ng may pag-ibig ang iyong banal na salita. Maging ang aming tagapanood through live streaming, we just pray, Lord God, touch them by your power. Reach them out, O God, in the mighty name of Jesus. Father God, sa iyo namin tinaalay ang lahat ng aming pagsamba na gagawin ngayon sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsakbi ng amen. Okay. Marami pa pong bakanting upuan sa bandang unahan. Wag po kayong magsiksikan sa likod. Ayan, dito po sa bandang unahan. Okay. Sige, ako po magsimula yung nakaupo na lahat. Para hindi po ako nakatingin sa inyo. Ayan, dito sa bandang unahan, marami pang bakante. Dito. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako maghahagis ng bomba. Okay? Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga sa mga taga-Tabak. Asan po yung taga-Tabak? Ayon. Natuwa ako dahil yung mga hindi ko na nakikita, sila Nida, sila Nini, andito sila. Masaya ako na nakikita kayo, kayong mga hindi ko nakikita. At yung mga taga San Isidro, malakas ang palakpak. Nakakaya naman na hindi ko i-acknowledge yung taga San Mateo, di ba? Palakpak nga ang taga San Mateo. Ayan. Mamaya po, kasi baka makita nyo nakaupo na ako ha. Mamaya po, pag hindi ko na natagalan, uupo ako. Kasi po, nadulas ako sa Bicol, banyo, binaliwala ko lang. Okay naman eh. Nagtanim ako ng halaman, bumigla ako, may nagtik sa likod ko. Kaya po medyo hindi ko matagalan yung tumayo ng matagal na matagal. Kaya po mamaya, if ever, humihingi na po ako ng dispensa sa inyo kung nakaupo po akong mag-minister or whatsoever. Pero hiniling ko sa Lord na wag naman. And we would like also to greet our brothers and sisters in Christ. Ano to? Ba't nagwawala-wala ako, Bong? Ayan. Binisita po namin nung Friday yung taga-Ginubatan at talagang nanunood sila. So, ngayon nanunood po sila. Magandang umaga, Brother Romy and Sister Hilda. Salamat sa inyong panunood. Sa inyong walang sawang panunood, pakikisimba. Doon sila, ayun sila, ayan. Nung Sabado yan.
tawag dito, lagi daw silang nanonood. Kaya nakakatuwa naman na kahit na hindi natin sila kasama, pero kasama natin sila bawat araw pagsamba through live streaming. At hindi lamang po yung taga Brother Romy, maging yung mga sa ibang bansa po na nanonood sila live. At yung iba po, magandang umaga sa inyo. Patuloy kayong manood. Bakit ganito ang microphone natin? Ha? Bago? Ganito ba ang bago? Hindi na ako bibili ng bago pag ganito. Praise, ayan. Pag ganito ang bago, itapon na natin. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. This is the last Sunday of our topic regarding how to deal with our emotion constructively. At kumbaga, alam ko po na lahat tayo ay may emosyon. Tama po? At iba-iba po ang uri ng emosyon. Masaya, malungkot, galit, ano pa? Napupuot. Lahat tayo merong ganong emosyon. At kaya ito ang pinag-aralan natin. Hindi ko po ito, hindi po natin to ginawa para magpatama. Dahil bago pa po kayo kung ano mang iniisip nyo, advance po tayo gumawa ng preaching calendar. Ibig sabihin po, dahil advance tayo gumawa ng kalendaryo ng paggawa ng mga ay tinuturo dito, ibig sabihin, dahil hinihingi natin sa Diyos, alam niya yung pangangailangan ng church at alam niya kung ano ang nararapat. Kaya ito po, huling linggo na po ito, dealing our emotion constructively. Bakit po constructively? Meron po tayong mga emosyon o damdamin, mga feelings, na hindi po mabuti at hindi po nakakatulong sa atin manapa. Ito po ay nakakawasak ng ating pagkatao, lalong-lalo na sa pagiging Kristiyano natin. Nakakawasak, nakakasira. Sa mag-asawa, nakakasira yung mga damdamin na hindi tama. Sa pamilya, sa within the family, mga parents at anak, nakakawasak po ng relasyon, yung mga damdamin na hindi nadidil o hindi na isasaayos, hindi nabubuo ng maayos o hindi napagsisikapan na naayusin. Kaya nga tinatalakay natin ito para tayo bilang Kristiyano, we go through o dumadaan po tayo sa iba't ibang phase ng buhay, ng antas ng buhay, kung saan sa bawat antas ng buhay, merong mga pagsibol o pagkilos ang ating mga damdamin o ating emosyon na hindi natin namamalayan, tayo ay nasisira nito, tayo po ay pinaghiwa-hiwalay, tayo po ay winawasak nito upang tayo po ay hindi maging matagumpay na Kristiyano o anak ng Diyos. And this is the reason why we are dealing with our emotion, so that we as a Christian, tayo bilang mga Kristiyano, hindi po tayo mawasak. Dahil ang kaaway, yun po ang gusto niya. He is like a roaring lion, seeking who may devour. Ibig sabihin, ang kaaway ay para daw leon. Para siyang leon, ang kaaway na naghahanap ng taong masisila para mabiktima niya, sakmali niya, at makain niya ng buong buo, at sira siyempre. And as a Christian, hindi po tayo dapat magpadala dito. Amen. So we have to deal with it constructively. Buuin, maayos. So ngayon po, ang ating pag-aaralan is in the book of John chapter 11, verse 33 to 38. Basahin po natin ito. Ito po ay, basahin po natin sa wikang Tagalog para mas madali na po nating unawain. Nang makita nga ni Jesus na siya ay tumatangis, at gayon din ang mga Hudyong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu at nagulumihanan. Verse 34, at sinabi, saan ninyo siya
inilagay. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Tumangi si Jesus. Sinabi nga ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung ang hirap ko na pong basahin yan, dito muna ako. Sinabi nga ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung gaano ang pag-ibig niya sa kanya. Verse 37, datapwat ang ilan sa kanila'y nagsipagsabi, hindi baga magagawa ng taong ito na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay? Verse 37, si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kanyang sarili ay naparoon sa libingan, yaon nga'y isang yungib at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. Okay po. Kung yan lang po ang babasahin natin, medyo kulang. Pero kinuha lang po natin yung portion o yung bahagi na doon tayo magbibigay diin. Bibigyan natin ng stretching, kumbaga yung tatalakayin natin. Kaya doon lamang po. Ito po ay patungkol doon sa si Martha at si Mary o si Maria at si Lazarus, ito po yung magkakapatid. Namatay po si Lazarus at nung pagdating ng Panginoong Hesus, nakita niya na tumatangis o nag-iiyakan yung magkapatid and at the same time yung mga Hudyo na nakapalibot doon. At sabi doon sa salita, nalagim. Ang lalim nung word na nalagim, ano ba sa English yun? Parang paglagim kasi yung gabi ng lagim. Parang horror. Di ba? Parang ganon. Pero ibig sabihin, nagkaroon sa kanya ng ibang dating na hindi maganda sa ating Panginoong Hesus nung nakita niya na tumatangis ang mga tao. Subalit nung makita ng Panginoon na siya'y tumatangis, tinanong niya, saan niyo nilibing si Lazarus? Pagkat namatay siya. Tumatangis ang kapatid, tumatangis yung mga kasama, hindi nakayanan ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, saan niyo siya inilagay? Saan niyo siya inilibing? Yan. At sabi naman ng mga Hudyo na, ito bang nagpadilat ng mata? Kasi ang Panginoong Hesus ay hindi lang dilat. Ibig sabihin nun, yung bulag ay nagagawa niyang makakita. Kaya sabi nung mga tao, magagawa niya bang buhayin yung patay? Yan. Bong, pabago-bago ka ng nagbabago-bago boses ko. Bawasan mo ng echo. Ayan. Tapos, ganun nga, nung makita ng Panginoon na tumatangi sila, sabi sa wikang Ingles na ito ang pinakamaikling verse in the Bible, Jesus wept. Siya ay umiyak o tumangis. At pinunta niya yung libingan at doon nga ginawa niya yung himala para si Lazarus ay buhayin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, natutulog lang siya. Okay. So dito iinog ang ating pagtatalakay. Ayan, tinatagalog kong mabuti. Dito iinog ang ating pagtatalakay na gusto kong makita nyo kung paano ang Diyos ay kumikilos sa atin. Okay, ang title po natin, God empathize with us in the midst of our grief and affliction. Ang ibig sabihin, pag sinabi pong empathize, ito po yung hindi lamang nararamdaman niya, kundi talagang feel niya, nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman ng isang tao. Kasi, maaring sabihin nyo, ano ba yung empathize? Is it the same with sympathize? Pag sinabi po kasing simpatya,
nakikiramay kami sa iyo. Ganon. Pero alam niyo ba, yung salitang empathize, hindi lamang pakikiramay. Ito yung, kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman ko. Kung ano yung sakit na nararamdaman mo, nararamdaman ko rin ito. Ibig sabihin, kaisa mo siya doon sa nararamdaman mo. So ito po ang ibig sabihin ng empathize. God empathize with us in the midst of our grief and affliction. Meaning, ang Diyos po, yung nakikiramay, pinakita ko na sa inyo kung ano yung ibig sabihin. Kasi pagka yung empathize and sympathize is synonymous, halos magkasing kahulugan, lalong-lalo na sa diksyonaryong Tagalog. Pero yun na nga po, pag sinabing empathize, kaisa mo siya doon sa dinaramdam mo o pinagdadaanan mo. Kaisa mo yung nakiki-empathize sa'yo. At ang Diyos po ay kaisa natin. Nakikiramay siya at kaisa natin siya sa gitna ng ating grief o kalungkutan at pagdurusa. Kaisa natin siya. Punta po tayo sa introduction. John stresses that we have God who cares. Ito, binibigyan din ni Apostol Juan na ang ating Panginoon ay Diyos na nangangalaga o may pakialam sa atin. He cares. This portrait contrasts with the Greek concept of God that was popular in that day, a God with no emotion and no messy involvement with human. So, God cares for us. Nagmamahal po sa atin ang Diyos. Sa salitang kanto, may pakialam sa atin ang Diyos. Hindi po totoo yung sinasabi na paglalarawan ng mga Griego na ang Diyos na ating sinasamba, na sinasamba ng mga Hudyo noon, sinasabi ng mga Griego na walang emosyon o walang damdamin ang Diyos. Yun ang popular noon na aral, na ang Diyos ay walang damdamin at sila ay walang pakikialam, lalong-lalo na sa mga kaguluhan na sa buhay natin. Sa buhay niyo po ba, mga kapatid, merong panahon na magulo? Sa pamilya, meron? Sa relasyon, dumarating na merong kaguluhan, ano? And even in the family of God, meron ding mga kaguluhan. Why? Kasi tayo, iba-iba tayong kinalakihan, iba-iba ng prinsipyo na sa buhay, iba-iba ang pagpapalaki sa atin, iba-iba ang ating environment o kapaligiran na kinalakihan, kaya iba-iba po tayo ng pag-uugali pag dumarating yung mga sitwasyon. Especially if it is about our feelings or emotion. Kaya sabi ng mga Griego noon, ay, ang Diyos ng mga Hudyo, walang pakialam yan, walang damdamin yan. Pero hindi po totoo ang pagsasalarawan ng mga Griego na ang Diyos na sinasamba ng mga Hudyo at Diyos natin ngayon, hindi totoong wala siyang pakialam at walang pagmamahal sa atin. Asa na ako? Here we see many of Jesus' emotion. Dito makikita natin, dito sa ating binasa, makikita natin yung emosyon ng ating Panginoon. Kung atin lamang pong binasa yung ating talata na pinagkuna natin ng hahabiin nating pag-aaral ngayon, makikita nyo po yung emosyon ng Panginoon. Here we see many of Jesus' emotion, the compassion. Ano ba sa Tagalog yung compassion? Habag. Indignation. Ano sa Tagalog yung indignation? Galit. Sorrow. Ano sa Tagalog yung sorrow? Kalungkutan o pagkalungkot. Frustration. Pagkabigo. So, ang
ang Panginoong Yesus nabigo. Kanino siya nabigo? Doon sa mga Hudyo at maging doon sa kay Martha and Mary. Kasi sabi nila, kung andito ka sana, hindi sana namatay si Lazarus na aming kapatid. Yan. Nagkaroon siya doon ng frustration kasi alam ng Panginoon na tagasunod sila. Parang sinabi nila na kung andito ka sana, mayroong pagdududa. At alam niyo ang Panginoon, pagka ang isang tao ay may pagdududa, hindi basta-basta nakakagawa ang Panginoon. Hindi nakakagawa ng himala, hindi nakakagawa ng mga bagay na ikabubuti. Although ang Lord ay makapangyarihan, pero yung ating unbelief, yung ating kawalan ng pananampalataya, isang dahilan ito para hindi siya malayang makakilos. And Jesus was frustrated at that time because he thought yung pananampalataya nila ay mga mature na. Sino yung nakikita ko doon na lalaki? Nakatabi ni Mila. Is that your jowa? Welcome ka, Brad. Welcome ka at umaasa kami na hindi ito ang una't huli, kundi ito ang umpisa ng iyong pagdalo. Mahal ka ng Diyos. Okay. So, ang Panginoon, meron siyang damdamin. Meron siyang emosyon. Nang emosyon na to, nais ng Panginoon na makita natin na katulad niya, tayo ay makakaranas din nung damdamin na naranasan niya. He was frustrated. Nabigo siya doon sa mga Hudyo na he thought because of so many years that he is teaching with them, he thought that they are already matured. Pero hindi. They doubted Jesus. And some of us the same. Naakala natin matured na tayo. Pero pag dumating yung mga sitwasyon sa buhay, doon lumulutang, doon lumalabas yung ating kahinaan na hindi pa pala tayo ganon kahinog o kamature. That's why we have to deal with our emotion. Pagkat kung hindi po natin ito i-deal constructively, tayo po ay magkakawatak-watak, tayo po ay magkakagatan, tayo po ay mawawala at tuwan-tuwa po ang kaaway sa atin. Amen? So I would like to stress that God empathizes with us in the midst of grief and affliction. So dito mga kapatid, ipinakita ng Panginoon, meron siyang emosyon. Kaya ang Diyos po natin, hindi po siya Diyos na walang pagmamahal sa atin. God loves us so much. God loves you so much. Do you believe in that? Kung hindi tayo mahal ng Diyos, hindi niya hahayaang mamatay siya doon sa krus para sa iyo at sa akin. Dahil sa pagmamahal niya, kahit hindi tayo karapat-dapat, we're not worthy. Bakit po? Hindi naman talaga tayo by nature banal. Tayo ay mahina. Tayo ay nakagagawa ng kasalanan. At tayo po ay nagkasala. Katulad po ng sinasabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo ay nagkasala at hindi tayo umabot sa pamantayan ng Diyos. Kung ang pamantayan ng Diyos ay hanggang dito, handito lang tayo, hindi tayo umabot. Pero kahit hindi tayo umabot sa pamantayan ng pag-ibig ng Diyos at doon sa hinahanap niya, inibig pa rin tayo ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at si Jesus ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Dahil mahal ka, mahal tayo ng Diyos. Amen? May damdamin siya. He is compassionate God. Pero meron din siyang tinatawag na galit. If you remember na yung bahay-sambahan ay ginawang parang palengke, tindahan.
Ano ang ginawa ng Panginoon? He was indignant. Nakita niya, itinaob niya yung lamesa kasi yung bahay ay supposedly ay bahay panalanginan, hindi bahay tindahan. Naunawaan nyo? So meron siyang galit. Meron din siyang kalungkutan. Nung makita niya na umiiyak yung sila Martha and Mary and also the Jews around them, nalungkot siya. Katulad natin, nalulungkot din. Ako, pag hindi ko kayo nakikita for how many weeks na hindi kayo nag-church, nalulungkot ako. How much more our Father in heaven kung hindi tayo nakikita? Amen? Sa atin nga lang, sa mga mahal natin sa buhay, pag hindi tayo nadadalaw, ako, I'm already lola. Pag hindi ko nakikita yung anak ko, tapos yung isang apo ko na magkita lang kami once a year, nalulungkot ako. E gaano pa kaya ang Diyos na nag-aalay sa iyo ng buhay niya? Ang hindi malungkot pag hindi kanya nakikita sa araw ng pagsamba. Amen. Nalulungkot din siya, just like me. And sorrow. So, dito, and prostration. So, lahat tayo nakakaranas ng tinatawag na kabiguan. We expect so much sa ating mga kapatiran. Di ba? Ano ang ine-expect, inaasa natin? Oh, manggagawa na yan. Oh, eto, halos sagana na yan sa buhay, kaya wala nang hanapin pa. Lagi yan sa church dahil pinagpala. Ano ko? Hindi totoo yun. Mananalangin, Pastora, pag-pray mo nga ako na pagpalaan yung negosyo. Pinagpala yung negosyo, maganda naging buhay. Hindi mo na makita sa church. So, I am disappointed or frustrated. Nabibigo ako. Bakit? Kaya minsan nasasabi ko, but it's only a joke. Sabi ko, ipag-pray ko kaya na bumagsak ulit yung hanap buhay para bumalik sa church at humagulgul. Common o pangkaraniwan na yan sa church. Prayer meeting. Talaga, tulo laway. Pati dito, tulo. Pag sinagot na ng Lord, hindi mo na makita. So sad. Kaya nga, eto kapatid, mayroon talaga tayong mga damdamin. At ang Panginoong Hesukristo, ang perpektong ehemplo na katulad din natin siya. Because He was 100% human when He came to earth and 100% God dahil siya ay galing sa Ama. Amen? So, Jesus often expressed deep emotion, and we must never be afraid to reveal our true feelings to Him. Huwag tayong matakot na ihayag din yung tunay na damdamin natin sa Kanya. Bakit? Si Jesus nga, inihahayag niya yung Kanyang damdamin. Tayo rin. Amen? Sabi dito sa ating, He understand them for He experienced them. And be honest and don't try to hide anything from our Savior who cares for us. Huwag tayong magtago ng ating damdamin. Kaya nga mamaya, when we pray, kung kailangan yung ihayag yung damdamin niyo sa Lord, Lord, ako inihahayag ko yung damdamin sa Kanya every time I pray. Lord, hindi ko kaya ito. Kulang ako. Pero ikaw ang aking kasapatan, ikaw ang aking kapunuan, inihahayag ko sa Kanya. Amen po ba? Huwag tayong maging parang mga matigas ang leg. Kaya ko to? Parang yung kapatid ko. Ayan. So, okay? God empathize with us in the midst of our grief and affliction. Ibig sabihin, ang Diyos ay nakikiramay, hindi lamang mababaw na pakikiramay. Empathize means nakikiisa sa gitna ng ating mga kalungkutan at pagdurusa, ang Diyos ay kaisa natin. Ibig sabihin, yung kanta,
You are not alone. Sino ba kumanta nun? Si Michael Jackson. Oh, di ba? You are not alone. Yes, we're not alone. Bakit? Pag nasa gitna tayo ng ating mga tinatawag na kalungkutan na feeling mo nag-iisa ka, ang totoo, ang sabi ng Panginoon, I will be with you always. Hindi yun nababago. Ano man ang pinagdaraanan natin, always kasama natin ang Panginoon. Ano man ang sitwasyon, always kasama natin siya at kaisa natin siya sa lahat ng pagdurusang pinagdaraanan natin. Ano man yun, kapatid. Amen? So, God empathize with us. Paano? Paano natin at bakit natin nasasabi that God empathize with us? Nakikiisa siya sa atin, nakikiramay siya sa atin sa gitna ng ating mga kalungkutan at pagdurusa. Paano natin nalalaman? Number 1, in Psalm 103, verse 13 to 17. Pwede ba natin basahin yon? Psalm 100. Okay. Dito ako magbabasa. Kung paanong ang ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Verse 14. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo. Ito yung gusto kong bigyan ng diin. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, Kanyang inaalala na tayo'y alabok. Verse 15. Tungkol sa tao, ang kanyang mga kaarawan ay parang damo. Kung paanong namumukadkad ang bulaklak sa parang ay gayon din siya. Verse 16. Sapagkat dinadaanan ng hangin at napaparam at ang dakon niyaon ay hindi na malalaman. Verse 16. Ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa nangatatakot sa Kanya at ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Tingnan nyo. Ano yung sinabi? Balikan natin yung verse 14. Ano ang sabi doon? Sapagkat Kanyang nalalaman niyaong ating anyo. Kanyang naaalala na tayo'y alabok. Okay, number 1, bakit alam natin that God empathizes with us in our grief and affliction? Because He knows and remembers who we are. Kilala niya tayo at naaalala niya kung ano tayo. Kapatid, di ba alam niyo yon? Alam niyo sa mga drama, sa dramang bukid, alam niyo yon. Mga kwentong barbero, alam niyo yon. Na ang tao'y nagmula sa alabok, babalik saan? Sa alabok. So, nalalaman ng Diyos ang anyo natin. Nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating ina, kapatid. Nakikita na ang anyo natin. Nakikita ng Diyos. Ngayon nga, nakikita na ng mga doctors yung anyo pag inu-ultrasound. Di ba? Di ba? Wala pang ultrasound noon. Pero ang Panginoon, advance siya. Dahil nakikita niya kung paano tayo hinuhubog, inaanyuan ng Diyos sa sinapupunan ng ating ina. Tinutukuran ko po yung likod ko. Sakit. Kaya kapatid, He knows and remembers who we are. Kaya doon nyo malalaman, kapatid, na hindi totoo na hindi ka nakikita ng Diyos sa gitna ng iyong pagdurusa at sa gitna ng iyong kalungkutan. Hindi totoo yun. Kung nasa sinapupunan nga, nakikita niya. Gaano pa yung mga pinagdaraanan natin? Amen. Kaya mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, God knows and remembers who we are and what we are going through. Alam niya kung sino tayo. Wala pong nangyaring paglikha
sa loob ng sinapupunan ng ating ina, ang sa bawat isa sa atin na hindi nakita ng Diyos. At maaring pilosopo ka, hindi niya ba nakita yung kulang ang daliri? Nakita ng Diyos yun. Yung mga may diferensya, nakita ng Diyos yun. At sa bawat nangyayaring mga ganon, merong layunin ang Panginoon. At idiretsohin ko na, ano layunin? Layunin niya bang sirain at malungkot yung tao? Hindi. Para makita niya sino ang Diyos sa buhay mo at sino ka. At ano sa iyo ang Diyos. Kasi kung alam mong may kulang ka, ang Diyos lang makakapagpuno. Amen? So God knows kung sino tayo. Alam niya. Sa sinapupunan pa lamang ng ating ina, alam niya kung ano ka, magiging ano ka. According to Jeremiah, hindi pa ipinapanganak. Ang sabi sa book of Jeremiah, alam niya, He appointed Jeremiah na maging tagapagsalita, maging propeta. Kaya kilala tayo ng Diyos, mga kapatid. Alam niya yung kahinaan mo. At alam niya yung pagdadaanan natin. Kaya nga ano ang sabi niya, come to me all of you who are heavily laden and I will give you rest. Why? Bakit sinabi niya na hali kayo, pumarito kayo, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bakit siya nag-aanyaya ng ganun? Dahil alam niya na in our journey as a Christian, yung ating lakbayin bilang mga Kristiyano, dadaan tayo sa mga sari-sari at mahirap na pagsubok na magiging dahilan para magdurusa tayo kung hindi tayo kakapit sa Kanya. Amen? Alam niya yung mga pagdadaanan natin, hindi pa natin pinagdadaanan. Alam niya na. Amen? He remembers us, who we are, sino tayo, and what we're going through. Alam niya yung pagdadaanan mo. Kaya nga I realized, sabi ko, bakit ang dami kong sitwasyon sa buhay? Bago po ako naging pastor, ang dami kong sitwasyon na hindi magaganda. Pero alam nyo, naging bala ko yung hindi magagandang sitwasyon na yun. Paano ko naging bala, naging weapon ko yun? Hindi ko alam na sa pagpapastor, ang dami kong pagdadaanan na hindi mo naman ginugusto. Wala kang magawa, dadaanan mo. Because that is one way of testing. Tinitest ang ating mga naturalesa. Para lumitaw kung sino tayo, kung ano tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? So yun po. He knows our frailty because He walked in the shoes of our humanity. Ibig sabihin, kapatid, alam niya yung ating mga kahinaan. Kapatid, huwag mong sabihin na hindi nakikita ng Diyos yung pinagdadaanan mo. In fact, alam niya na pagdadaanan mo yan. At alam ng Diyos na mahina tayo. Alam ng Diyos na mahina ka, kaya hinahayaan niyang dumaan ka sa bagay na yon. Hindi upang lalo kang panghinain at sirain. Hinahayaan ng Lord na dumaan ka sa bagay na yon upang paglabas mo doon, ikaw ay tumibay, lumakas. Amen. Kilala niya tayo eh. He knows and remembers who we are. And He knows what we are going through. Kung ano man, habang ikaw ay naglilingkod, habang ikaw ay lumalakad sa buhay Kristiyano. Amen? Kaya habang tayo lumalakad sa buhay Kristiyano, ang Diyos andyan. Kaya sabi niya, come to me. Ali kayo, lumapit kayo sa akin. Kayo na napapagal. Kayo na nabibigat ang lubha.
Napapagal ka na ba? Ang dami mong kinapapaguran? Lumapit ka sa Kanya. Huwag kang lalapit kung kani-kanino, hindi siya makakatulong sa'yo. Lumapit ka sa Kanya. Why? Siya ang may magagawa. Amen? Ako pwede lang mag-advise, pero ang may magagawa ang Panginoon. Amen? Lumapit kayo sa akin for advice. But then, the way to solve your problems, your emotional situation, only God can help you. Amen? Kaya nga, sabi niya, come to me, all of you who are tired. You're tired. Come to God. And heavily laden. Bigat na bigat ka na at gusto mo nang bumigay. Pag gusto mo nang bumigay, lumapit ka sa Diyos. Sa Diyos ka bumigay. Amen! Palakpakan nga natin ang Panginoon. There are times gusto na nating bumigay. But no. Bumigay ka sa Lord. Doon mo ibigay, Lord! Yan. Amen po ba? Number 2. God feels what we feel. Tama ba yung construction na to? Hindi ko na pa-edit ito. God knows what we feel. He feels what we feel. Nararamdaman ng Panginoon yung nararamdaman natin. Ano man ang nararamdaman mo, kapatid, nararamdaman niya yun. Kaisa natin siya. He empathized with us. When Jesus saw the weeping and wailing, He too wept openly. Nung makita ng Panginoong Jesus yung nag-iiyakan at nananaghoy na sa lungkot, di ba? Yung mga namamatayan, isama mo na ako. Yeah. Mga peke. Huwag kayong iiyak ng ganon na isama nyo na ako. Di ba? Yung mga namamatayan, lalo na asawa, isama mo na ako. Itulak mo kaya. Isang peke, hindi naman totoo. Di ba? Pero gano'n ang mga words. So, nung makita ng Panginoon yung pag-iyak nung magkapatid at nung mga nandun sa nakapalibot sa kanya at dun sa kay Lazarus at dun sa yung mga... Actually, nasa libingan na si Lazarus. Sila Maria at si Martha, andoon pa rin sa bahay, umiiyak kasama ng mga Hudyo. Habang umiiyak, nakita ng Panginoong Jesus, naiyak din siya. Kaya yung word na Jesus wept, ibig sabihin, umiiyak siya ng pakikiisa. So when, perhaps, alam nyo dito, kaya meron akong word na perhaps, nakita ko, parang, yun nga yung nabanggit ko na sa introduction na, Jesus empathized with Mary and Martha and together with the Jews. Nakiisa siya na umiyak. Bakit po? Nararamdaman niya yung kawalan. Pero, sabi ko nga, maaaring nakiiyak din ang Panginoon, hindi lang doon sa nararamdaman niya yung pakikiisa na umiiyak doon kila Mary at Martha, kundi parang nakaramdam siya na wala kayong pananampalataya sa akin. Kasi ang totoo, nothing is impossible to God. Amen? Kasama ni Jesus yung mga disciples niya at nakita ng mga disciples kung paano gumagawa ng himala ang Panginoon. And yet, nagduda. Ang sabi ni Mary, kung andito ka sana. The word sana is sign of doubt. Pag gumamit ka ng sana, ibig sabihin, nagdududa ka. Kaya gamitin natin nawa. Nawa mangyari. Ibig sabihin, mangyari nga. Pero yung sana, you're not sure. Kaya sabi ng kapatid ni Lazarus, kung andito ka sana, hindi mamamatay si
Lazarus. Parang hindi niya naisip na kahit wala siya, kahit namatay siya, kaya kong bigyan ng buhay yan dahil ako nga ang nagbigay ng buhay na walang hanggan sa inyong lahat. Amen? Na anuman sa buhay natin, sa gitna ng ating pagdurusa at sa pakiramdam natin nag-iisa, as if walang mangyayari o wala nang magagawa, kapatid, remember, kung kayang ibigay ng Diyos ang kanyang buhay, kaya niyang gumawa ng himala sa iyong buhay. Amen? Amen po? Kaya niya. Kung magpapatotoo ko sa inyo, kapatid, hahaba eh. Kahit sumasakit ang likod ko, pero binibigyan ako ng Diyos ng lakas. Diba? Alam nyo naman na cancer survivor ako. So, unbelief, yung kawalan natin ng pananampalataya, yung pagdududa, ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi siya malayang makakilos sa buhay mo at sa buhay ko. Ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, hayaan mo ang Diyos. Nararamdaman ka niya kung ano yung nararamdaman mo. At siya'y nakikiisa sa'yo. Pero don't give up. Amen? Hawak. Alam niyo yung si Brother Romy, iisang word ang kanyang naaalala sa akin na pinanghahawakan niya. Nakukulitan na nga ako eh. Every time na magkikita kami, sinasabi nun, Pastora, hindi ko winawala yung sinasabi mo na huwag kang bibitaw. Yun lang lagi sinasabi ko, ano man ang dumating, huwag ka lang bibitaw sa Panginoon. And praise God, I can testify. Yung buhay nila noon na talaga namang, yung mga nakarating doon sa ginubatan, makikita nyo yung bahay, pero ngayon ang ganda na. Meron pa silang pharmacy, wala nga lang gamot. Pero nakahanda na para sa pharmacy. At sila po ngayon, dahil nabayaran sila ng 2 million doon sa bahay nila, ngayon ay nasa Canada, Montreal na sila. And I hope pangyari. Brother Romy, nanonood ka. Nung pinag-pray ko kayo, ang sabi nyo, ituloy yung church doon sa ginubatan. I hope mangyari yon. Nasa Canada na, nangyari na. I hope huwag niyong kalimutan yan. Okay. So, ang ibig sabihin, himala. Alam niyo kung makikita niyo lang yung buhay nila Brother Romy noon. Diba, Pastora Ochi, at saka yung ibang mga nakarating doon. Ang bahay nila ay kubo na naalala ko doon kami natutulog, ang dingding namin ay lupa. Flooring lupa. Ayan. Ang CR ay lupa. Pero ngayon, ang ganda na ng bahay nila. May CCTV pa sila ngayon doon. Yun nga lang, bago umalis sila, Mia, nanakawan pa. Pero pinagpala pa rin sila. Yun yung kung titingnan mo, talagang himala. Hindi kasi sila bumitaw sa Panginoon sa kabila ng pinagdaanan nila. Because they believe ang Diyos ay nariyan lang. Amen? Amen. So, yun po. Nakikiisa sa atin ng Panginoon. Number 3, He can sympathize and empathize with us. According to Hebrews chapter 4 verse 15. Tingnan nga natin to, basahin natin. Hindi ko makita. Dito ako. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote, Inglesin kaya natin. Mas ang hirap pag sa Tagalog. Ayan. Di ba? Mas madaling intindihin. Mga Inglesero ba tayo? Pero mas madali. Yung Tagalog kasi niyan lalim. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. So tingnan nyo mga kapatid, wala daw tayong punong saserdote
na walang kakayanan na ano? Sabi doon, na makiramay sa atin, sa ating mga kahinaan, bagkos, meron tayo na tinukso sa lahat ng paraan, subalit kahit siya'y tinukso, sabi dito, yet without sin. So kapatid, dito gusto kong tingnan na ang Panginoon pala, dumaan din sa mga pinagdaanan natin, pero hindi siya nakagawa ng kasalanan sa lahat ng pinagdaanan natin. Kapatid, ano ang pinupunto ko dito? Kung tayo lamang ay tayong mga Kristiyano, mga tunay na mananampalataya, pag dumadaan tayo sa tinatawag na sitwasyon o pagsubok ng buhay, anuman ito, anuman pagsubok, kawalan, yung feeling mo, ikaw ay nag-iisa dahil walang nakikiramay sa'yo, yung parang nagdurusa ka dahil parang ikaw na lang ang nakikita. Di ba? Parang ikaw na lang ang apple of the eye ng mga tao sa kapaligiran. Ikaw na lang lagi ang pinagchichismisan. Yung pag nakatalikod ka, yung they stab you back, ano nga tawag doon? Ha? Ano sa Tagalog yun, Pastor Alen? Yung sinasaksak ka sa tinatridor ka, yun. Yun, tinatridor ka. Alam niyo, kapatid, sa lahat ng mga nangyayari, ano man yan, kapatid, with no exemption, huwag kang bumitaw sa Panginoon. Huwag kang bibitaw. Dahil pag bumitaw ka, it will cause you to sin. Pag bumitaw ka sa panahon ng sitwasyon ng buhay mo, iyon ang magiging dahilan para magkasala ka sa Kanya. Pero ang ating Panginoong Jesus, dumaan siya sa sari-saring sitwasyon hanggang sa ipinako siya sa krus. Pinako na ka na ba sa krus? Hindi pa. Hindi ka pa lumuluha ng dugo. Hindi pa umaagos na parang pawis yung dugo mo, hindi pa. Pero ang Panginoon dumaan sa ganyan. Just like we are. Pero mas malala yun sa Kanya. Pero hindi siya bumitaw. Ano ang sabi niya? Ama! Tingnan nyo gayahin natin. Na sa mga sitwasyon, huwag tayong bumitaw sa Diyos. Manapa, gawin natin yung ginawa ng Panginoon. Sabi niya, Ama, patawarin niyo po sila. Yung mga nagpapako sa Kanya, ipinanalangin niya pa sa Ama na patawarin sila sa ginawa sa Kanya. Tayo, anong ginagawa natin? Pag tayo ay nahihirapan na, puto ko tsinda. Di ba? Nagmumura na tayo. Hindi lang yon. Nakalimutan natin na tayo'y Kristiyano, nakalimutan natin na manatiling humawak sa Kanya. Kaya anong nangyayari? Pag bumitaw ka, kapatid, ikaw ang talo dahil sasakmaling ka ng laging nakaabang na diablong kaaway na hindi mo nakikita pero kumikilos ang kanyang pangil para ikaw ay sirain. Amen? Kaya kung tayo nakakaranas ng mga sitwasyon, manatili tayo sa Kanyang humawak because we have God who can sympathize and empathize with us. Makiramay at makiisa sa atin. Alam niya, yung nahihirapan ka. Alam niyo ba yung footprints in the sun? Footprints in the sun. Yun lang alam ko. Pero meron akong, yung kwadro. Ganyan, binili ko yun. Kasi ang lakas ng impact sa akin during the times na nasa gitna ako ng sitwasyon, na hinang-hinana ako, na many times na akong nagpapakamatay dahil hindi ko na kaya. Na-inspired ako doon sa istorya ng Footprints in the Sun. Na naglalakad sila sa tabing dagat. At habang naglalakad sa tabing dagat, dalawang
set of footprints ang andoon. Tapos, nakita nung kasama. Sabi niya, isa na lang ang footprints. Iniwan na ako ng Panginoon. Yun. Ganon tayo eh. Masyadong pinaiiral natin yung mata. Hindi yung pananampalataya. Not by sight, but by faith. Sabi niya, Panginoon, iniwan mo na ako, isang set na lang ng footprints ang nakikita ko. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Anak, yung footprints na nakikita mo na yan, hindi sa'yo yan, akin yan dahil karga-karga na kita dahil alam kong nabibigatan at nahihirapan ka na. Amen? O, palakpakan natin ang Panginoon. Huwag ka lang bibitaw, kapatid. Alam niya kung kailan kanya kakargahin. Alam niya rin kung kailan kanya pakakawalan muna. Dahil kilala niya tayo. Amen. So, kapatid, ang ating Panginoon ay tinukso sa lahat ng bagay pero hindi siya bumigay. Dahil hindi siya bumitaw sa kanyang Ama. Ganon din, kapatid, huwag tayong bibitaw. Huwag tayong bibigay. Sa halip, kumapit tayo sa ating Diyos. Amen? We can be comforted knowing that Jesus faced temptation. He can sympathize with us. We can be encouraged knowing that Jesus faced temptation without giving in to sin. Siya, tinukso rin. Daming tukso. Pero hindi siya nag-give in sa kasalanan. Ganon din dapat tayo, kapatid. When we are going through any kind of affliction, pag dumadaan tayo sa anumang uri ng pagdurusa, huwag tayong bibitaw sa Kanya. Dahil pag bumitaw, yun din ang magiging daan para tayo ay magkasala. Si Jesus, hindi siya bumitaw. Kaya, dumaan man siya sa sitwasyon na mga talagang grabe, hindi siya nagkasala. Amen? Hindi siya nagkasala. So, maraming tukso. Maraming mga tukso yung sinisidyos tayo para makawala sa Diyos. Sinisidyos tayo o inaakit tayo para tayo ay bumigay kay kaaway at kumawala sa Panginoon. Huwag tayong padala. Amen? Maraming uri ng tukso na ginagawa ang kaaway para tuksuin ka, para lumayo ka sa Panginoon, mawala ka sa paglilingkod mo. Unti-unti yan. Hindi ka agad yan ipakikita na ni Satanas sa'yo na antimano mawala ka. Unti-unti gagawa siya ng paraan. He is luring us o tayo ay inaakit na unti-unting lumayo. Manlamig ka muna. Marami ka munang dahilan. Yan, busy ka. May nakikita ka. Yun muna. Hanggang sa dumating yung araw, nakita mo, ang layo mo na pala talaga at nakawala ka na sa kamay ng Diyos unknowingly. Amen? Amen. Conclusion. Hebrews chapter 4 verse 14 to 15. We have a great high priest. Binasa na natin to kanina. Meron tayong dakilang saserdote. Basahin nga natin yon. Ayan. We have a great high priest who passed through the heavens. Jesus, the Son of God, let us mali yata yung hold yan. Let us hold fast our confession of faith. Ayan. Kumbaga, meron tayong dakilang saserdote na nakikiisa sa atin. Hindi lang nakikiramay, kundi nakikiisa sa atin sa ating mga pagsubok at wala pong iba ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya panghawakan natin yung sinasabi natin, kinukumpisal natin na pananampalataya. Amen. Dahil hindi po tayo, wala po tayong high priest o dakilang saserdote na walang kakayanan na makiramay o makiisa sa ating kahinaan. Bagkus, we have one
who has been tempted in every way, just as we are, yet without sin. Amen? Mga kapatid, sino sa inyo ngayon ang may pinagdaraanan na parang gusto mo manatili doon at ayaw mong dumaan ka lang doon? Mali ba yung tanong ko? Sino sa inyo ang may pinagdaraanan na parang gusto mo manatili lang doon sa sitwasyon na yon at ayaw mong makaalis doon? Mali ang tanong, hindi ko maitama. Ano ang ibig kong sabihin? Lahat tayo may pagdaraanan. Pero wag mong hayaan na manatili ka doon na halos nai-enjoy mo ng tambayan yun hanggang sa hindi mo namamalayan because you're enjoying. Pag sinasabing nai-enjoy, hindi ka umaalis doon kasi parang nagugustuhan mo yung sitwasyon. Kahit nasasaktan ka, pero parang nagugustuhan mo, ayaw mong makawala doon. Kasi kung gusto mong makawala, isusurrender mo lahat ito sa Kanya. Isusurrender mo ito, isusuko mo lahat ito sa Kanya. Knowing na wala kang magagawa. Ang sabi sa Book of John, "For apart from me, you can do nothing." Kung kayo'y hiwalay sa akin, not necessarily mean na wala ka ng pagkilala sa Diyos, kundi yung sitwasyon mo ang nagiging dahilan para ikaw ay mahiwalay sa Panginoon dahil hindi mo pinipuwersa yung sarili mo na talagang lumaban, i-reject yung mga ginagawa ng kaaway at ilaban mo ang iyong pananampalataya sa Kanya na, "Come what may, Lord, sa'yo ako dahil ikaw ang may-ari ng buhay ko." Amen? Siya ang may-ari ng buhay mo, kapatid. Huwag mong ipasayang sa sitwasyon. Bagkus, kapatid, kung nangyayari ito, lalo kang kumapit sa Panginoon. Amen? Sabi ng Biblia, we can do all things through Christ. Magagawa natin ang lahat, hindi sa pamamagitan ng sarili mong lakas, hindi sa pamamagitan ng kung sino man, hindi ang pastor, dahil ako walang magagawa rin sa inyo. Pero, kapatid, we can do all things through Him, through Christ, who strengthens us. Who can strengthen you in our troubles? Alam niyo mga kapatid, yun lang. Pinagdaanan ko rin ang lahat ng pinagdadaanan nyo dahil pare-parehas tayo. Amen. Pero isang bagay lang kaya nasusustain ko yung aking calling. Sa Kanya ako humahawak. Amen? Kanino ka hahawak? Lahat tayo pare-parehas mahina. May mga kahinaan. Mayroon tinatawag na weaknesses. Iba-ibang panahon kung lumitaw ang kahinaan natin. Iba-ibang sitwasyon pag dumating ang kahinaan. Pero hold on to God. Amen? Amen po. Okay, dadako na po tayo sa ating mga announcement. Paki-flash na lang sa widescreen. Media, please. Okay, prayer meeting. Ito po ay ginaganap tuwing Miyerkules sa ka-6 po ng gabi. Dito po yon. Except yung sa San Isidro at saka sa Tabak, may schedule din sila ng prayer meeting. Okay, ano pa? So yung mga interesado na magkaroon po ng Bible study sa inyong mga tatahanan, paki-approach na lang sa mga miyembro ng Board of Council, yung mga nagnanais lang
para dumami po yung gawain ng Bible study ng Good News. Okay, next. Youth Outdoor Fellowship, ito po yung registration ongoing na po. So hanapin nyo lang si Brother Kevin para kung sino po yung sasama. Ito po ay gaganapin po ito sa darating po na November. Wala pa tayong definite na schedule pero November po yung pinaka-target date. Kaya makipagtala na po kayo at hanapin nyo lang si Brother Kevin. Okay? Ano pa? Okay, worship. Ito po yung sa mga tithes and offering po natin. Meron po yung drop box. Pwede po natin ihulog yung tithes po natin na sa likuran. Yung mga nasa live streaming, pwede rin po kayo ipadala o i-deposit po ninyo sa PS Bank account ng Good News for the World Assemblies. At maging sa GCash, may dalawa pong numbers ng GCash numbers. Next. Okay, meron po tayong mga birthday celebrants. Lorraine Kylie de los Santos, anak ito ni Brother Dante at ni Sister Lorna. August 29. So, ibig sabihin, kailan po yan? Martes. Okay, meron pa ba na birthday celebrants? Okay, si Neil Agot. Andito, Neil. Welcome back. Happy birthday sa darating na August 31. Okay. Sino pa? Brother Ray Ancheta. Happy birthday, bro. Sa September 2 na po ito. Isasara po natin yung Chris Valley. Okay, sino pa? Yung may mga birthday celebrants? Wala na? Anniversary? Wala na? O baka may nakalimutan. Dapat nakakonsolidate yung birthday celebrants din sa Luther churches. Kung meron tayong joint na corporate service, dapat kasama din po yung mga celebrants ng Good News San Isidro at saka sa Tabak. Kaya kung may mga birthday celebrants sa Tabak at saka San Isidro, happy birthday na lang po. Wala na. Okay, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo para sa closing prayer at saka sa benediction. Okay, huwag magulo mga bata, mananalangin muna tayo. Okay? Okay, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa katatapos na gawain ng Joint Corporate Worship Service ng Good News for the World Assemblies. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa napagandang aral na aming narinig sa umagang ito at buong puso naming tinanggap, O Diyos, na ibinahagi ng aming senior pastor, Pastora Emma. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon, na patuloy mong ginagamit para sa iyong ubasan. Kaya ang dalangin po namin sa kanyang buhay ay patuloy mo siyang pagpalain sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay kasama ang kanyang buong pamilya. At sa aral na aming narinig sa umagang ito, Panginoon, na pinamagatan na God empathize with us in the midst of our grief and affliction. O ang Diyos ay nakiisa, nakidalamhati, nagmamalasakit sa amin, sa atin sa kabila o sa gitna ng kalungkutan at kahirapan. Salamat, Panginoon, na kilala mo kami, hindi lang sa aming mga pangalan, kundi sa aming buong pagkatao, O Diyos. Kilala mo kami sa lahat ng bahagi ng aming mga buhay, Panginoon. Sa mga naranasan namin iba't ibang sitwasyon ng buhay. Salamat, Panginoon, na kilala mo kami kung ano ang kahinaan namin. Kaya, Lord, kailangan ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Dahil ikaw ang Diyos, ang tunay na nagpapalakas sa amin sa kabila na kami ay mahina sa maraming bahagi ng aming buhay, Panginoon. Dahil apart from you, we can do nothing, Panginoon. Ikaw ang tunay na nagbibigay sa amin ng lakas, buhay at pag-asa, Panginoon. Kaya alam po namin kung ano ang iyong naramdaman sa bawat damdamin na iyong mga anak, O Diyos, na nagkaroon ng mga iba't ibang sitwasyon ng buhay.
Kaya sa namin pinagkatiwala ang aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At salamat din, Panginoon, na sa buwan ng Agosto, sa buong buwan ng Agosto, sa aming tema na aming pinag-aaralan about dealing with our emotions constructively, na natutunan namin kung paano namin kontrolin ang aming mga iba't ibang emosyon, mga iba't ibang damdamin, mga negatibong damdamin, na hindi dapat kami mabuhay sa mga pabago-bago naming mga damdamin. Bagkus dapat ay mabuhay kami sa pananampalataya na ipinagkaloob mo sa amin, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon. Hiling po namin ang iyong pangunguna na pagharian mo ang buhay ng bawat isa, O Diyos. Na sa kabila, naranasan ng iba't ibang sitwasyon ng buhay, na natili kang Diyos na nagmahal, tunay na nagmamahal sa amin. Kaya salamat, Panginoon, sa aral at sa buong buwan ng Agosto about sa aming mga damdamin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At tinataas at pinasalamatan din po namin, O Diyos, ang mga nagdiriwang o magdiriwang pa lang ng kanilang kaarawan. Salamat sa panibagong taon na idinagdag mo sa kanilang buhay. Naroon ang iyong gabay at divine protection. Kaya ang dalangin po namin sa mga celebrants na ito, Panginoon, pagpalain mo sila, O Diyos, sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay. At patuloy na ikaw, Panginoon, ang maparangalan sa bawat sitwasyon na o bawat ginagawa nila, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At nilalapit at tinataas at pinasalamatan din po namin sa inyo, O Diyos, ang mga nagbigay ng mga tithes and offering. Salamat sa kanilang buhay, buhay na may pagsunod sa larangan ng pagbibigay. Dahil ikaw, Panginoon, ang magpupuno pa, magbibigay pa ng mga klaseng blessings sa kanilang mga buhay. Kung ano man ang kanilang hanap buhay, negosyo man, o anong uri ng pinagkikitaan, patuloy na pagpalain mo sila, Panginoon. Dahil ang kanilang pagbibigay, ito po ay nagbibigay para matustusan ang pangailangan na yung iglesia, ang good news for the world assemblies. Kaya salamat sa mga nagbigay na ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay at tanggapin po natin ang pag-ibig at pagpapala ng ating Amang nasa langit, maging ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Umayo tayo na taglayin ang kagalakan at kapayapaan sa ating mga puso. Kaya ang lahat na mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Malakas na palakpak para sa Panginoon!